Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected city vice mayor and the presiding officer, this 37th regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Present. Aris D. Macala, Honorable Percival V. Loho, Honorable Emmanuel T. Recto, Honorable John Paulo N. Macala, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Michael Gerard T. Morada for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon na tagapagligtas, kami po ay nagpapasalamat sa araw-araw po na ipinagkakaloob niyo sa amin. At sa araw po na ito, ang araw kung saan kami nagsasama-sama para pagpulungan ang mga pangangailangan ng aming mahal na syudad ng Lipa. Gabayan niyo po kami at tulungan niyo po kami na bigyan niyo kami ng wisdom para magawa po namin lahat po ng aming responsibilidad ng naayon po sa inyong kagustuhan. At panatilihin niyo po kami ligtas, kami po at lahat ng aming kababayan. Pati na rin po pinagdadasal namin ang gera sa Israel. Sana po matapos na, Panginoon. At yun lang po, maraming salamat. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kalawang bahagi ng dibdib at awitin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone. Privilege, Honorable Aris Macala, you are recognized. Good morning ho, Madam Chair, sa lahat po ng mga bisita. Magandang umaga ho. Kahapon ho, nakatanggap po tayo ng sulat galing sa isang concerned citizen dito po sa bayan. At babasahin ko po ang buod ng kanyang sulat na pinadala sa inyong Konsyal Aris Macala. Good day po, Konsyal Aris. For your information, ang number 1 po cause ng traffic din sa Barangay 5 at Barangay 9 ay ang mga jeep na biyaheng Tanawan. Sila po ay tumitigil ng matagal sa kanto ng Temcalo Street at B. Malabanan Street upang maghintay ng mga pasahero. Sila din po ay tumitigil ng matagal sa kanto ng Temcalo Street at ay mabini upang magsakay ng pasahero na tinatawagan ng kanilang mga barker. Ang pinakamasama po, Madam Presiding Officer, ay tumitigil sila ng matagal
sa kanto ng TM Carlos Street, CM Recto Avenue, upang maghintay ng pasahero at hindi pinapansin ang naka-assign na TMD. Ipagbawal lang po ang ganitong gawain, siguradong gaganda ang daloy ng trapiko sa sentro ng Lipa. Thanks a lot and more power and God bless po. Madam Presiding Officer, sana ma-prepare sa tamang committee. Matter brought up is referred to the Committee Thank on you. Traffic. Privilege, Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, sa atin pong kandidato bilang gobernador, claim it na, Gob. Diyan mo na kahit sinong banggain natin, Gob ka na. Para makalaban si Gali as Vice Mayor. Madam Chair, honorable members of this august body, sa atin pong mga panauhin at tagapakinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Madam Chair, kung inyo pong mapapansin sa kahabaan po ng ating National Highway sa JP Laurel, ay may makikita po tayong mga green lane. At marahil magtataka po tayo, bakit po may green lane dito sa National Highway? At ano ang dahilan kung saan ginagamit ang green lane? Madam Chair, ang green lane, ayon po sa Department of Transportation, ay ginawa para maging bike lane. Alinsunod doon po sa kautusan na kinakailangan magtalaga ng bike lane ang mga LGU dito po sa ating bansa para maging bike lane friendly. Ito po ay isa rin sa nilalabi ni na Konsehal Aspay at ni Konsehal Aris Macala. Subalit, kung makikita po natin ang pagkakagawa ng bike lane, ito po ay hindi disenyo para maging bike lane. Sapagkat napakalaki po ng espasyo na kinuha ng Department of Transportation para po sa bike lane na tinatawag na bersyon nila. Madam Chair, kung inyo rin pong mapapansin, ang ginawa po nilang pagguhit sa bike lane ay hindi po maayos at hindi po kita. Kahit sabihin pa po nila at depensa nila na ito ay hindi ordinaryong pinta ang ginamit. Gumastos po ang Department of Transportation kung hindi po ako nagkakamali at kung nagkakamali naman po ako I am willing to be corrected, ang budget po na inilaan dito yata ay 40 million, Madam Chair. Pera po ng mamamayan ng bansang Pilipinas na uwi sa ganitong programa nang walang koordinasyon sa LGU ng Lipa. Dumating po sa ating kaalaman na nakipag-coordinate sila, Madam Chair, pero hindi po ito yung initial na usapan. Dahil ang suggestion po ng ating LGU ay ang gawin nila ay yung pong mga bakal na reflectorized para po kita sa gabi. Sa gagawin po ng DPWH na muling asphalting nito pong ating mga kalsada at kung sakaling magkaroon po ng panibagong asphalting, ay sigurado po na matatabunan yung 40 million pesos na ginastos ng Department of Transportation para po sa bike lane na ginawa nila. 40 million naglaho ng parang bula dahil po natakloban ng asfalto yung kanilang bike lane. Madam Chair, if tama po yung aking nasa isip, this is a clear malversation of public funds and it should be investigated. Madam Chair, kung inyo rin pong titingnan na napaka-traffic po, Madam Chair, ang punto po natin dito sa bike lane na ito ay yung traffic na maidudulot po at kinain ng linya. Yun pong napakalaking espasyo na ginamit nila sa bike lane. So Madam Chair, sana ito po ay ma-refer sa Committee on Traffic and Committee on Public Works jointly. And may I also request that the Committee on Traffic take cognizance on this particular incident, Madam Chair. Okay, matter brought up is jointly referred to the Committee on Traffic and Public Works. Lead committee will be the Committee on Traffic.
Madam Chair, Yes, you're mag-add recognized. lang po ako dun sa privilege ni Consel Avior. Bigyan ko lang po kayo ng konting background. Taong 2021, dumating po si Secretary Art Tugade. Siya po, nung panahon na yon, ang Secretary ng Department of Transportation. Nagkataon po, kakilala po natin siya at sabi niya kung ano po ang kailangan ng LIPA ay i-request po natin. So tayo po agad ay nakipag-coordinate sa CPOS, sa TMD at humingi rin po ako ng proposed bike lane dahil ito nga po isa sa pinapangarap natin na magkaroon para sa lungsod ng Lipa. Binigay po natin, pinasa po natin sa Department of Transportation nung panahon po ni Secretary Tugade. Nagkataon lang po, natapos po ang kanilang administrasyon, nung pumalit po yung bagong secretary, hindi ko na po, nawala na po yung aking kausap doon at hindi na makapag-follow up. At nabalitaan ko po doon sa aking kausap, dahil nakibalita po siya sa current administration na secretary, ay natuloy pala itong bike lane. Pero ito po ay binigay niya sa akin, divided into 5 cities. Pero initially, para sa Lipa lang sana itong buo, ang akin pong request ay mula sana sa Bugtong hanggang sa Banay-Banay, buong National Road. Pero dahil sa nawala na, hindi na po nakita yung pondo, ito po ang nangyari. And masakit lang kasi hindi po sila nag-properly consult sa city at yun nga, sobrang laki po nung kanilang nagawang bike lanes. But kami ay nagpapasalamat pa rin dahil natuloy itong ating request na programa, hindi nga lang nakuha kung ano yung ating gusto. And kaya, Consel Avior, sana sa committee hearing, mapatawag ng ayos yung mga involved na department at mabigyan ng tamang hustisya itong ating request para sa lungsod na Lipa. Maraming salamat. Thank you, Honorable Mikey. Honorable Merlo, you're Madam Chair, recognized. walang observation lang. Madam Chair, siguro, nandyan na ho yan kung may iba hong imbestigahan, kung ano pang gusto imbestigahan. No? Ang akin na nakita, pakinabangan na natin yan. Kung sinasabi ang purpose para lang sa as a bike lane, ba't di gawin natin motorcycle, tricycle, and bike lane yan? Upang sa ganun, Madam Chair, tayo may ordinansa na rin noon. Yun ay matagal ko na sinasabi na kinakilala natin pinta. Yan na ho ang sagot para ho sa mga traffic dito sa highway. Yan ang atin, yung purpose ho ng widening, expansion, upang gumaan ho ang mga daloy ho ng traffic ho at gumaan din ho ang pagdadrive ho ng mga motorista. Pero sa kasalukuyan, nung wala pa ho yan, ginagawa ho yan na paradahan na may mga negosyo at paradahan ho na may mga bahay ho diyan. Ngayon, kung ito ho ay gagawin ho natin tricycle lane, ay palagay ko yung problema natin sa traffic ho diyan ay mawawala na rin ho. Kaya lang ho, Madam Chair, kung ito ay purpose ay bike lane, siguro doon natin ito. Baka pwedeng gawin natin tricycle lane. Nasa ganun ho, hindi masayang yung espasyo na sinasabi, Madam Chair. Madam Chair, privilege speech. Pwede? Yes, you may. Good morning ha. Alam mo nyo, nakakapanghinayang. Question? Wait lang po. Honorable Avior Rocafort, you are recognized. Madam Chair, we will consider the suggestion of Consel Merlo regarding the use of this ito pong bike lane na ito. Kaya lang, ang atin pong gustong imbestigahan, Madam Chair, is the proper use of the funds dun sa bike lane na ginawa nila, Madam Chair. Kasi without consulting the city, doon po sa ginawa nila, ay na-defeat po yung purpose, yung unang purpose na gawin itong bike lane. So, iibahin na nga natin ang paggagamitan. Pwedeng dito na lang ang tricycle, ang motor at ang bisikleta. Pero Madam Chair, para lang po sa impormasyon ng lahat, ang budget na inilaan po dito ng Department of Transportation ay 151 million pesos. Ang lungsod ng Lipa po ay merong 21 kilometers na pinagawa nito pong bike lane na ito. So pumapatak, Madam Chair, na 2 million per kilometer, yun pong pintura.
kaya pumatak po na 40 million ang allotment na ibinigay nila sa syudad ng Lipa. So ganun kalaki po ang inilaang pondo ng national government sa bike lane na ginawa nila sa Lipa na may tuturing po natin na hindi naman po effective at hindi po at na-defeat po yung purpose na sa pagiging bike lane, Madam Chair. Kupas na ho ang pintura. So, kahit subukan ho natin, tingnan natin kung magagamit ito ng mga tricycle drivers, kaya lang mahabang usapin pa po yun. So, pero we will consider the proposal. Thank you, Sir Labio. Privilege Okay. speech. Yes, you may. Alam mo nyo, Madam Chair, sa umagang ito ay ako'y nalulungkot ho dahil nabaltaan ko ho kahapon ang pagkamatay ho ng isa kong kaibigan at matagal ho na naging kasama dito po sa Sanggunian. Ito ho, siguro maituring ko ho bukod kay Vice Mayor Camille, ay isa ho sa pinakamagaling na Vice Mayor ng lungsod na Lipa. Hindi lang siguro sa pagiging abogado niya, kundi manapay, hindi sip-sip yun ha, manapay sa pagkakaroon ho niya ng isa humalawak na kaisipan. At noong panahon, noong 1992, ay pinakita ho niya ang galing ho niya bilang isang presiding officer, Madam Chair. At sa ngayon ho ay naging konsyal din ho siya. Nakasama ho natin noong 2016. Ano po? Kaya ho, sa akin ang tingin, Madam Chair, ay isa hong kawalaan sa isang lungsod na Lipa ang pagkawala ho ng atin hong dating kasamahan na si Attorney Vice Mayor Emmanuel Oweng de Castro. Kaya ho siguro at the right time pwede ho magawa na ho na pagpasaw tayo ng isang resolution na to extend our sympathy and condolences to the family of Vice Mayor Councilor Oweng de Castro. Ano po? So, You may move. may I... Yes. So, Madam Chair, with the permission of the body, I move for the passage of a resolution extending our sympathy and condolences to the family of late Attorney Emmanuel Oweng de Castro. Any second? For third final. Urgency pa lang po duly seconded by the members of the August body. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Urgency po nga, hindi ito. So, yun na. I move for the passage of a resolution extending our sympathy and condolences to the family of the Vice Mayor, Councilor, whatever, ano maganda, Oweng de Castro. For third and final Jointly reading. moved. Oo. Councilor. Second. Councilor Vice Mayor Oweng de Castro. Okay, wait lang po. Jointly moved by Honorable Ronquillo, Angeles, Gozos, Lina, Rocafort, Manalo, Macala, Aris, Macala, Paulo. Jointly moved as well by Honorable Morada. Seconded by Honorable Lahat na rin. ABC. Second po. Kaploho, Umali. Second. Yes po. Iilan na tayo natitira, Abi? Iilan tayo natitira? Tayo nila tatlo na Objection, hearing none. The motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, siguro ho, makipag-ugnayan ho ang ating opisina sa pamilya ho ng Kauweng. Kung ano ho maiitulong pa ho natin sa pamilya ng Kauweng. Ano pa? Ano daw? Siguro sila. Ano ha? Dahil, pwede naman siguro, makipag-ugnayan para magkaroon tayo ng... Ano na rin po tayo, for the information lang, nagpadala na rin po ang Ayun na. SP ng flower for attorney. So yun po. Isa pa, Madam Chair. Okay, go ahead po. Madam Chair, hindi naman ho natin maikaila na ang ating mga kapatid na Muslim ay malaki na rin ho ang bilang dito sa lungsod na Lipa. At kapartner na rin ho naman natin ating mga kapatid na Muslim na ito dito ho sa lungsod na Lipa sa pagdating ho sa pagpapaunlad, ekonomiya, politika. Kaya ho, Madam Chair, ay nakikita ko ho ang isang malaking problema ng mga kapatid ho nating ito. Na kung saan ho ay katulad din ho ng ibang sekta ng religion, may mga kanya-kanya na hulibingan dito sa lungsod na Lipa. Pero itong ating mga kapatid na Muslim, wala hong libingan dito sa lungsod na Lipa. At may natatandaan ko yata kung tunay ho yun,
nagpasa yata ho ng isang ordinansa ang sanggunian noon na magkaroon ng isang libingan ng mga Muslim dito sa San Isidro ay hindi yata ho natuloy. Alam mo nyo, kawawa ang sinasapit ng ating mga kaibigan Muslim na ito pagka nagkakaroon ho ng pagkamatay ho ang kanilang pamilya, kung saan ho dinadala, kung minsan ho dinadala pa sa kanilang bayan sa Mindanao or pinakamalapit na ho ay dito ho sa Rizal. Kaya ho siguro ngayon, panahon na ho na siguro kung tayo maroon tayong sementeryo sa gobyerno na kung saan ho ay nandoon ho ang mga iglesia ni Cristo, ang ibang namatay na iglesia ni Cristo, iba hong mga protestante, katoliko, bakit hindi ho tayo maglaan ng kaunting space doon para naman ho sa mga kapatid nating Muslim? Siguro, Madam Chair, ay may refer to sa tamang komitiba at nasa ganun ho ay mapag-aralan at nasa ganun ho ay magkaroon ho ng katuparan. Na isang portion ho dito sa ating sementeryo na maibigay sa ating kapatid ng Muslim. Matter brought up is peace and order. Anong komite? Lupa, di ba? Land use. Land use? Land use. Pwede siguro. Matter Kahit brought sino. up is referred to the committee on... Yun nga sinasabi ko dapat tunod tayo, nagkaroon tayo dito ng isang council para sa mga minority brothers here in the city of Lipa. Katulad ho, Madam Chair. I'm declaring a recess. Madam, Naka-recess tayo eh. Hindi ba pala recorded yun? Hello. Okay, you are recognized. naka-record na, konsehal. Hindi. Hindi. Resume na? Hindi. Naka-recess pa? Naka-resume na. Hindi, sa pagkakaalam ko, di matagal na Vice Mayor pa ang aking ama, problema na yan, noong mga panahon yun. That was 1995. Ay ngayon, 23 na, almost 27 years na. Pero wala pa rin, di pa rin natin naiaayos ang ating mga kapatid na Muslim nga. Sa ngayon, ang alam ko, basta po may na pumanaw na kapatid natin Muslim, ay dinadala doon sa may C5. Doon ba? Doon ba nga? Hindi, sa may C5, sa may Taguig, yon. Kaya, sangayon naman ako dito kay Consial Merlo na tingnan nga natin yung ating mga bakantil lote doon. Hindi sa... wala pa raw bakante. Yun ang problema natin. Naglaan nga naman tayo ng pondo dito sa Kwan. Wala man pumayag pa ata, Consial. Yun nga sinasabi ko, Madam Chair. Aalis na ho yung mga buhay. Dahil yung lupa ngayon para sa mga patay. It's about time na i-designate natin. Ito libingan ng mga Muslim, ito libingan ng mga politikong magagaling, ito libingan ng mga politikong hindi magaling. Ibig sabihin, Madam Chair, tingnan natin yung anggulo ngayon na magkaroon ng designation. Ito ang ating mga kapatid. Hindi naman daw siguro magkakaroon daw ng class legislation dyan dahil naroon na ho sa atin mga iglesia, may incheck pa, may mga taga-kwan pa ho dyan, mga mangyan pa. Kaya ho siguro, ito na ho. Dahil sa totoo lang ho, nahihirapan ng ating mga kapatid, ito ho ang daing ng ating mga kapatid ng Muslim dito sa lungsod na Lipa, Madam Chair. So ito mapag-aralan. Okay, At kung kinakailangan yung isang option na tayo ibumili, kung may magbebenta at may papayag na barangay, bakit hindi? Pero tingnan muna natin, ito hong panukalang ito. Baka naman ho, dito sa panukalang ito, ay magkakaroon na ho ng reality, dito muna tayo. Saka na ho natin ikon yung pagbili. Matter brought up po is referred to the Committee on Social Services. Yun. Thank you, Madam Chair. Isa na lang. Madam Chair, before, Okay. para lang po sa kaalaman ng lahat, Madam Chair, during the time, last year, last sanggunian, Madam Chair, ay yun po yung naging issue tungkol sa pagbili ng property sa Barangay San Isidro para tayuan po ng libingan ng mga Muslim, Madam Chair. At ito pong
representation na ito as Chair of the Committee on Budget has already approved the fund amounting to more or less 20 yata po yun, 20 million, para bilhin yung property sa Barangay San Isidro na tatayuan ng libingan ng mga Muslim. Dito po, Madam Chair, nagsimula ang issue ng mga taga-Barangay San Isidro laban sa akin. Dito po, sinimulaan ng Barangay San Isidro na siraan ako, Madam Hindi ka mo Chair. masisiraan. Hindi ho. Dahil? Dito ho sa Barangay San Isidro, hindi ho ako natatakot, Madam Chair, sabihin ito. Kasi Hindi kahit natatalabas kailan, yun, hindi naman ho ako nananalo sa Barangay San Isidro. At kaya ho, kahit anong gawin ko, kahit ito'y Manalo sabihin pa rin ko, naman. hindi na rin ho ako mananalo sa Barangay San Isidro, might as well maglaban na kami ng Barangay San Isidro kung hindi ho ako mananalo din eh. So, Madam Chair, ako ho'y go na. Ito lang ho aking mga kasamang ayaw. Kahit nga ho ngayon, ituloy natin, go pa rin ako. Bilhin na rin pa rin natin yung property, ayaw lang ho nila. Yan ho'y para sa impormasyon ni Consel Merlo. And I'm willing, hinamon ko nga ho kung sino man sa Barangay San Isidro ang gustong makipagdebate sa akin. Lahat sila, kahit lahat sila, sabay-sabay. Makidebate kami. Talo na rin naman ho ako doon. Hindi na rin naman ako nanalo. Simula unang laban ko hanggang huling laban ko, talo ako sa Barangay San Isidro. Tsaka hindi natatalabas si Rocky Casalabjor. Hindi ho. Hindi na yan. Lalo na kung Barangay San Isidro ho ang pag-uusapan natin. Tayo Casalabjor. Kung ako yung kakandidato ulit konsehal, tatak nyo ito sa bato. Hindi ho ako pupunta sa Barangay San Isidro. Isa na lang ha. Okay po. Thank you, Madam Chair. Isa na lang ho. Alam mo natin, Madam Chair, wala ho tayong phase out sa mga motorsiklo, ano ho. Tricycle, wala tayong phase out. Hindi ho natin alam gano'n ho katagal yung lifespan ng isang motorsiklo. Hindi ka ho. Ayan nangyayari nga, katulad ng sinabi ko ho nito last week, yung isang motor, binili, naging luma na, ibinebenta pa, ginagamit pa. Sa halip na hindi na ito maging istorbo sa kalsada, ay lalo na ho, pag ito'y pasira-sira na. Kaya siguro, Madam Chair, ang nakita ko isang pwedeng paraan upang makabawas man lamang ng mga sasakyang natakbo sa kalsada, ay bakit hindi ho tayo magkaroon ng or alamin sa lahat ho ng lahat ho ng dealer ng motorsiklo sa lungsod na Lipa kung hanggang kailan gaho, ilan taon ang lifespan ng isang motorsiklo. At kung maaari, with the consent ng LTO, ito hong mga motor na ito na luma na. Halimbawa hong, sabi nila, 10 taon o 15 taon ang lifespan, ay baka ho pwedeng bilhin ho uli ng mga motorcycle dealer na ito. Upang sa ganun ho, hindi na ho bilhin pa uli sa Lipa para gamitin pa ho. Kundi ho, bilhin nila at i-phase out nila at hindi na ho magamit dito sa lungsod na Lipa. Yung nasabing lumang tricycle, motor. Ano ho? Upang sa ganun ho, hindi na ho dumami pa ng dumami. Dahil sa akin yung tingin, pag tayo hindi ho tayo gumawa ng mga aksyong iyan, ay baka ho tayo mapatulan nga ho doon ho sa Indonesia, sa Bali, Indonesia, na ang motor ho ay parang kasindami na ho ng populasyon ng Bali, Indonesia. Kaya ho, sa akin tingin, ngayon pa ho, ay atin na hong tingnan kung paano ho natin mapipigilan ang pag-usbong or pagdami ng mga motorsiklo sa lungsod na Lipa na kahit nga ho luma na, ay tumatakbo pa na nagiging problema sa atin hong mga lansangan. Kaya siguro, Madam Chair, tingnan ho natin itong ideyang ito, baka naman ito ay magkiklik at pakinabangan, susunod ho natin yung iba naman hong mga sasakyan, Madam Chair. Matter Please brought refer up it to the proper committee for an action. is referred to the Committee on Traffic. And transportation. And Transportation. Public Utilities. Privilege? Wala na po. We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Silence po. Thank you. Thank you, Madam Chair. I respectfully move to defer
the reading and the approval of the following minutes. The minutes of the September 27, 2023 regular session and the minutes of the October 4, 2023 regular session. Any second? Seconded by Honorable Gozos, Macala, Silva. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Thank Chair. you. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable Junjun Gozos, you are recognized. Madam Chair, oral committee report lang po, hindi lang po naisama sa agenda for today. Reclassification request from agricultural to residential use of Jennifer Oberio with an area of 91 square meters located at Barangay Ludlod. Reclassification request from residential to commercial use of Mr. Michael John Mendoza with an area of 100 square meters located at Barangay Ludlod. Reclassification request from agricultural to residential use of Orlando de Rojas with an area of 350 square meters located at Barangay Lumbang. Reclassification request from agricultural to residential use of Maria Socorro Mison with an area of 107.16 square meters located at Barangay Duhatan. Reclassification request from agricultural to residential use of Myrtle Yasmin Kabatkan with an area of 500 square meters located at Barangay Tipakan. Reclassification request from residential to commercial use of Edison Garcia with an area of 180 square meters located at Barangay Tambo. Reclassification request from residential to commercial use of Vitaliano Tolentino and Lucita Tolentino with an area of 524 square meters located at Barangay Marawoy. Reclassification request from agricultural to commercial use of Christian Abesha with an area of 120 square meters located at Barangay Malagunlong, and they also have a request for special use permit for their proposed warehouse. Reclassification request from agricultural to agro-industrial use of Leticia Mission with an area of 2,000 square meters located at Barangay Santo Toribio, and they also have a request for special use permit for their proposed biosecure and climate-controlled finisher operation facility located at Barangay Santo Toribio. Madam Chair, I would like to request that we approve it for second reading. Any second? Seconded by Honorable Silva, Macala. Discussion? Second. Seconded also by Honorable Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Business for the day. Business for the day. Number 1, letter of the City Mayor requesting for the augmentation of the amount of 430,000 pesos to augment insufficient fund for various maintenance and other operating expenses accounts of the City Treasurer's Office. Refer to the Committee on Appropriations. Number 2, letter of the City Mayor forwarding the endorsement from City Planning and Development Coordinator regarding the subdivision plan and final plan analysis of Next Asia Lipa Phase 2 owned by Next Asia Land Incorporated. Refer to the Committee on Land Use. Number 3, reclassification request of Lita Sonia Bautista of the 550 square meter portion of property located at Barangay Tambo, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 4, reclassification request of Jimmy Akar of the 211 square meter parcel of property located at Barangay San Salvador, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 5, reclassification request of Federico Badillo of the 343 square meter parcel of property located at Barangay Bugtong, Napulo, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 6, reclassification request of Apolinario Magkawas of the 532 square meter portion of property located at Barangay San Lucas, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 7, reclassification request of Teodoro Maralit of the 1,000 square meter portion of property located at Barangay Balbok, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 8, reclassification request of the 405 square meter parcel of property located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Teresita Myers of the 500 square meter parcel of property located at Barangay Sico, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 10, reclassification request of Yi Kai Jiang of the 300 square meter portion of property located at Barangay Inosloban, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 11,
reclassification request of Romulo Valencia of the 300 square meter portion of property located at Barangay Halang, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 12, letter of the City Mayor forwarding the request of Romulo Valencia for the issuance of special use permit for the proposed resort to be located at Barangay Halang, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 13, letter of the City Mayor forwarding the request of Ezra John Miranda for the issuance of special use permit for the proposed warehouse to be located at Barangay Pinagtong, Ulan, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 14, supplemental budget number 1 for the budget year 2023 of the Sangguniang Kabataan of Barangay Anilaw, Labac, Lipa City in the amount of 402,000 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 15, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1140, Year 2023. Pagpapatibay ng Special Ordinance Number 224-2023 ng Lungsod ng Lipa, Batangas. Noted. Number 16, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1258, Year 2023, approving Special Ordinance Number 233-2023 of the City of Lipa, Batangas. Noted. Number 17, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1259, Year 2023, approving Special Ordinance Number 234-2023 of the City of Lipa. Noted. Number 18, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1260, Year 2023, approving Special Ordinance 235-2023 of City of Lipa, Batangas. Noted. Number 19, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1177, Year 2023, pagpapatibay ng Special Ordinance Number 273-2023 ng Lungsod ng Lipa, Batangas. Noted. Number 20, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1126, Year 2023, pagpapatibay ng Special Ordinance Number 269 ng Lungsod ng Lipa, Batangas. Noted. Number 21, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1093, Year 2023, pagpapatibay ng Special Ordinance Number 270-2023 ng Lungsod ng Lipa, Batangas. Noted. Number 22, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1089, Year 2023, pagpapatibay ng Special Ordinance Number 236-2023 mula sa lungsod ng Lipa, Batangas. Noted. Number 23, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1188, Year 2023, pagpapatibay sa Resolution Number 347 ng lungsod ng Lipa, Batangas. Noted. Number 24, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1237, Year 2023, approving Special Ordinance Number 263-2023 of the City of Lipa, Batangas. Noted. Number 25, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1256, Year 2023, approving Special Ordinance Number 231-2023 of the City of Lipa, Batangas. Noted. Number 26, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 1257, Year 2023, approving Special Ordinance Number 232-2023 of the City of Lipa, Batangas. Noted. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Jujun Gozos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading the oral committee report for this day. Any second? Seconded by Honorable Lina Rocafort Macala. Jointly moved by Honorable Silva. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, recess for 1 minute. I'm declaring a recess. Session resumes. Honorable Jujun Gozos, you are recognized. Madam Chair, nasa akin po ang request ni Mr. Romulo Valencia for the reclassification of their property. Ay, wait lang po. Hindi, unahin ko muna pala ito. Madam Chair, I would like to request that we, for motion for urgency po, with regards to item number 2 and item number 3 in the business for the day. Item number 2, request of, ano to? Request of Next Asia for the approval of their subdivision plan and final subdivision plan analysis. And number 3 po ay request po ni Ms. Lita Sonia Bautista for the reclassification of their property from agricultural to residential use with an area of 550 square meters. Motion for urgency, Madam Chair. Any second?
seconded by Honorable Silva. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance approving the final subdivision plan and subdivision plan analysis of Next Asia Lipa Phase 2, located at Barangay Latag, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Makala. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I would like to request an ordinance classifying the property of Ms. Lita Sonia Bautista from agricultural to residential use with an area of 550 square meters located at Barangay Tambo, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Rocafort Makala Umali. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Recess for 1 minute. I'm declaring a recess. Okay na. Session resumes. Honorable Avia Rocafort, you are recognized. Lipa. Madam Chair, may I... Madam Chair, please consider item number 1, business for the day, as urgent. Any second? Seconded by Honorable Silva. Discussion. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass an ordinance realigning the amount of 430,000 for insufficient of fund of the City Treasurer's Office. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lina Umali. Yes. Ay, Makala pala, yes. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Kaibigan na po si Judy. Kaibigan na si Judy. Pwede nang i-appoint. Makasaet. Treasurer. Madam Chair, I move that we consider as urgent the request of the City Assessor Office regarding the realignment of 15,950 pesos. Please refer to the Committee on Appropriation, Madam Chair. Refer to the Committee on Appropriations. The same be considered as urgent. Any second? Duly seconded. Second. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass an ordinance realigning the amount of 15,950 to be taken from subscription expense 6,300 and internet expense 9,650 of the City Assessor Office. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Seconded by Second. Honorable Silva Umali, Lina, Manalo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, please refer to the Committee on Budget, the realignment of the Agapay Drug Treatment and Rehabilitation Center amounting to 19,600. Refer to the Committee on Appropriations. The same be considered as urgent, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Makala. Discussion. Second. Seconded also by Honorable Loho and Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass an ordinance realigning the amount of 19,600 to be taken from medical, dental, laboratory supplies to other professional services of the Agapay Drug Treatment and Rehabilitation Center. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Seconded by Honorable Silva, Loho, Second. Umali. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, referred to the Committee on Budget is the resolution of the Lipa City Appraisal Committee
regarding the purchase of lot in Barangay San Carlos with a total land area of 646 square meters amounting to 1.8 million pesos. Please consider as urgent, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Makala Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution adopting the Lipa City Appraisal Committee on its appraised value of property regarding the purchase of lot at Barangay San Carlos amounting to 1.8 million to be taken from the Barangay Fund of Barangay San Carlos. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Second. Second. Seconded by Honorable Umali, Toledo, Makala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, refer to the Committee on Budget is the resolution of the Lipa City Appraisal Committee regarding the purchase of lot in Barangay Cumba with a total land area of 348 square meters amounting to 600,000. I move that the subject matter be considered as urgent. Seconded by Honorable Makala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution adopting the Lipa City Appraisal Committee resolution regarding the purchase of lot in Barangay Cumba amounting to 600,000 pesos. The fund shall be taken from the Barangay Fund. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Any second? Second. Seconded by Honorable Loho, Lina, Makala, Silva. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, please consider urgent the supplemental budget of the following SK, Barangay Lumbang, Barangay Malagunlong, and Barangay Anilaw Labak. Any second? Seconded. Second. Seconded by the majority members of the August body. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the SK supplemental budget of Barangay Lumbang amounting to 512,000. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Manalo, Lina. Seconded Second. by Honorable Toledo, Umali, Loho, Makala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the SK supplemental budget of Barangay Anilaw Labak amounting to 402,000. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Makala. Seconded by Honorable Umali, Loho, Toledo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Ari na may talo ako eh. Next week na kaya, Ari. Malagunlong. Pero tapos na naman ho sila. Kaya pagbigyan na ho natin. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the SK supplemental budget of Malagunlong amounting to 50,000. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Manalo, Makala, Ronquillo, Lina. Seconded by Honorable Umali, Second. Toledo, and Angeles. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. What? Honorable Mike Lina, you are recognized. Yes, Madam Chair. Kahapon po ay naaprubahan na sa Sangguniang Panlalawigan itong MOA between the city para sa pag-takeover ng Grand Hospital. At kamakailan ay nakausap at nakakwentuhan ko po ang ating hepe ng City Health, si Dr. Ariel Escano. Ito po ay regarding dun sa mga medical waste na kung saan ay para ma-issuehan ng mga PTT or permit to transport ay kinakailangan
na magkaroon tayo ng sanitary engineer and at the same time, itong mga medical waste storage facilities. Baka ho sakali, o kinakailangan, yung preparation, ay mapondohan po natin through sa napakagaling at napakabait nating Konsyal Labior. Ano po, baka mababudgetan natin para po mapaghandaan natin yung mga medical waste na may dadagdag sa pag-takeover nga po natin sa Grana Hospital. Baka po may re-refer sa mga tamang Okay, committee. matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Kailangan natin, kailangan na Konsyal Merlo ng storage facilities kasi requirements siya ng mga medical waste. Hindi, may nag-ahakot kasi. Kailangan may mga nag-ahol talaga. May nag-ahol para dyan. At doon dinadala, may tamang pinagdadalaan at doon ipinoproseso. Ay yan ho, hindi natin kung masasagot Konsyal Merlo at meron naman sadyang mga hauler dito sa atin na katayap ng ating city. Sila ho ang nakakalam. Thank you, Madam. Madam Chair, magaling tao ulit ni Paring Mike. Siguro dapat din ho natin tingnan itong mga ospital na ito, lahat ho ng medical waste niya, yung mga ito, kung saan ho dinadala. Madam Chair, at tingnan din ho natin, ano ga hong ginagawa nila dyan. Dahil nakakatakot yan, baka ho, pasan lang yung binabaon, ay baka ho magkaroon ng soil pollution, ay baka ho naman, kung saan lang ho dinadala, mga delikado ho yan. Kaya siguro tingnan din ho natin. Madam Chair, sa tingin ko po, Isama na yan yung naman Secretary ay sa Chair. hindi bibigyan, i-issuean ng permit, yung mga nag-ahol na yan, kung may mga violation. Kasi kasama, ang alam ko, ay may permit din kinukuha sa DENR. O nga, So, ang ibig sabihin, ang alam Madam ko- Chair, ang akin man ay pag-iingat lang. Baka ho mangyari dyan, hinahakot ho diyan, kung saan lang ho dinadala. Dahil ang akin ng tingin dyan, sa mga medical waste na yun ho, hindi ho dapat ibaon, hindi ho dapat yan, basta lang tinatapong saan. Kung maaari ho, yay sunugin, sabi nga ho nung akin nung kausap yan, dapat daw ho, ay ang pagsusunog daw ho diyan ay mga 8,000 BTU. I agree sa sinasabi natin Konsyal Merlo, pero base sa pagkakaalam ko, parang hindi naman dito sa atin dinadala. Kumbaga, inililipat sa... hindi ko sigurado, Konsyal Merlo, kung saan. Kaya nga pero, ho, to make it sure, tingnan natin, at sa ganon, in aid of legislation, we can legislate the matters about that. Okay po, I'll jointly refer na din po the concern to the Committee on Health. Thank you, Madam Chair. Likewise. Any other announcements? Para sa storage kung maglalagay tayo. Yes po, naka-refer na po. Thank you, Madam Chair. Motion to adjourn. Any second? Final na ha? The seconded session is now adjourned. Thank you so much.